Hello! Kumusta po kayo? Pasensya na po at natagalan tayo sa pag-update. Ngayon, itutuloy na po natin ang story ni Marlon at Amaya. Alam ko matagal kayong naghintay, kaya simulan na natin. Mommy, ang tanga talaga ni Cynthia. Kilala ko si Marlon. Kaunti lang ang pasensya nun. Tingnan mo, dahil sa ginawa niya, lahat ng endorsement niya na-cancelled. And worst, hindi na itutuloy ni Marlon ang engagement nila. Wala pa tayo sa kalagitnaan ng mga plano natin. Ngunit iniwalayan na kaagad siya ni Marlon. Bungad kaagad ni Sheila habang nagmamarcha papasok sa loob ng bahay nilang mag-ina. Kakatapos lang nilang mag-usap ni Cynthia sa telepono, naiwan niya tuloy ang customer niya sa club. Sa sobrang inis niya. Kasalanan mo din yan. Masyado ka nakapante sa kanya. Palibhasa umaasa ka na kapag iginaya niya ang mukha ni Amaya, mahuhulog na si Marlon sa patibong niyong dalawa. Hindi mo ba napansin? Masyado nang nasarapan ng babaeng yun sa buhay niya bilang sikat na modelo at fiancé ni Marlon. Wika ni Senyora Laura habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Teka, nasaan ang hot tea ko? Aniya nito habang kinakapa sa harapan niya ang center table kung saan nakapatong ang kanyang tsaa. Agad ring inabot sa kanya ni Sheila ang tsaa nito. Heto po, naikuyom ni Sheila ang kanyang kamao habang nanunood sa sitwasyon ng kanyang ina. Ginawa siyang bulag at lumpo ni Marlon nang malaman nito na siya ang may pakana ng lahat kung bakit ito na-aksidente noon at ang kanyang amang si Rolando. Hanggang ngayon, hawak pa rin nito at hindi nila alam kung saan kuweba ng mga ito ikinulong. Si Gabriel na lang ang tanging bumubuhay sa kanila. Ngunit hindi pa rin sapat dahil limitado lang ang budget na ipinapasok ni Marlon sa account nila. Yung sapat lang na makakain sila 3 beses sa isang araw. Kahit CEO ng Whitman Empire si Gabriel, si Marlon pa rin ang namamahala noon. Hawak ni Marlon si Gabriel sa leeg. Bawat galaw ni Gabriel ay merong nagre-report kay Marlon kaya hindi sila makagalaw ng maayos. Mabait pa daw si Marlon sa ganitong setup dahil hindi sila pinatay. Alang-alang sa namayapang ama nito. Ang punyetang Cynthia na yon. Ito lang sana ang tanging pag-asa niya upang makaganti kay Marlon. Ngunit pumalpak pa. Ang laki na ng invest niya sa katawan at mukha nito para lang maging katulad ni Amaya. Ngunit hindi nito talaga kayang gayahin ang step-sister nito. Nagkakandakuba na siya sa pagsayaw sa club at pagpapaligaya ng mga lalaki para lang sa surgery ng mukha nito upang maging kamukha ni Amaya. Ngunit ngayon, masisira lang. Kailangang magtagumpay si Cynthia sa kanilang bagong plano ngayon. Kailangang hindi malaman ni Marlon na si Trisha at Cynthia ay iisa. Wales Park. Pagpasok pa lang ni Marlon sa loob ng auction center, agad niya nang nakita si Amayang nakaupo sa unahan. Panay ang ngiti nito habang nakikipag-usap sa katabi nitong si Gerald. Ilang sandali pa, muling nag-flash sa malaking TV screen ng kasunod na auction item. Next up, for auction is an infinity crochet necklace known as the Manila Infinitum. It was made in ancient times by a famous jeweler. The red stones surrounding the infinity pendant are carved from a mixture of dragon and human blood. It is said that lovers who wear this will have everlasting love. Gaano man kalayong paghihiwalay sa kanila ng tadhana, lagi nilang hahanapin ang daan pabalik sa isa't isa. Ang bid ay magsisimula sa 20 million pesos. Agad na nagtaas ng kamay ang katabing lalaking Amaya na si Gerald. I bid for 25 million. The necklace was bid for 25 million. Sigaw din ng auctioneer sa stage. I bid for 50 million. Sigaw naman ng isang lalaki nakaupo sa gilid. Alright, the necklace was bid for 50 million. Sigaw ulit ng auctioneer. Dahil hindi papayag si Gerald na hindi niya makuha ang necklace ngayong gabi, muli siyang nagtaas ng kamay. Bid for 100 million. Another 100 million. The necklace was bid for 100 million. Siniko ni Amaya si Gerald sa tagiliran. Hoy, sigurado ka ba na bibili mo yan sa 100 million? Malapad nang umiti si Gerald kay Amaya. Siyempre, papatunayan ko sa'yo na mahal kita. Kailangan ako ang makabili ng infinity necklace na yan.
Ngunit hindi pa sumisigaw ng sold ang auctioneer nang muling may sumigaw. Bid for 500 million. Napaawang ang labi ng lahat dahil sa narinig. Lahat sila ay napatingin sa lalaking sumigaw. Hindi nila inaasahan na aabot ng 500 million ang halaga ng infinity necklace. Ang swerte naman ng babae na regaluhan niya. Kinikilig na usap-usapan ng mga babaeng socialite sa likuran ni Amaya. Ganun na lang ang pagkasindak niya nang sa kanyang paglingon. Ang mga mata ni Marlon ang nahuli niyang nakatitig sa kanya. Nakaupo ito ngayon sa likuran niya, katabi ng mga babae na halatang kulang na lang ay maghuhubad na sa tabi nito. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya sa mga oras na to. Pakiramdam niya hindi niya na kayang tumayo pa mula sa kanyang kinauupuan. Dahil sigurado siyang nanlalambot na ang kanyang mga buto sa tuhod. The necklace was bid for 500 million. I bid for 550 million. Muling siniko ni Amaya si Gerald nang marinig niyang sumigaw ulit ito. Princess, huwag kang mag-alala. Ako makakabili ng kwintas na yan. I bid for 700 million. Wow! Bulalas ng lahat dahil mas lalo pang tumaas ang bidding ng necklace. Tanging si Gerald at Marlon na lang ang naiwan na naglalaban. Makuha lang ang nasabing infinity necklace of ancient times. Naikuyom ni Gerald ang kanyang kamao. Talagang hinuhamon siya ng lalaki sa likuran niya. Pero hindi pa rin siya papayag. Ito lang ang tanging paraan upang mapasagot niya si Amaya. Hindi naman siya pagagalitan ng daddy niya sakaling ipusta niyang mga negosyo nila dahil malaki naman ang kapalit sakaling maikasal na siya kay Amaya. Lalo silang aangat kapag nag-merge ng mga kumpanya nila. 800 million! Muli niyang sigaw. Ngunit hindi pa nakapag-announce ang auctioneer na kaagad namang sumigaw si Marlon. 1 billion. Sisigaw pa sana si Gerald na kinurot na siya ni Amaya. Gerald, that's enough. Kahit na ilang bilyon pang isigaw mo dyan, hindi mo mabibili yan dahil sigurado ako na mas lalo niyang tataasan ng presyo. Wala kang panama sa yaman niya. Sa kabila ng paalala ni Amaya, hindi pa rin nakinig si Gerald. Muli siyang sumigaw. 1.5 billion. Lahat ng tao sa loob ng auction center parang hindi na humihinga dahil sa tensyong namamagitan sa dalawang lalaki. Hindi nila kilala si Marlon, ngunit kilala nila si Gerald. Nag-iisang tagapagmana ito ng oil company sa iba't ibang bansa. Inaasahan na nila na ito ang makakabili ng kwintas. Ngunit nagkamali sila dahil napuno na ng selos ang puso ngayon ni Marlon. Kanina pa niya gustong suntukin si Gerald dahil kanina pa ito nakaakbay sa asawa niya at nasasaktan siya nang marinig na concern pa to sa pera ng lalaki nito. 20 billion! Nanggigigil na sigaw niya. And oh by the way, whoever wants to bid higher than that, please just add 5 billion to my bid. Dagdag niya pa dito dahil sa narinig wala nang may gusto nang magbid pa. Nagtatagis ang mga bagang ni Gerald habang naghihintay sa sigaw ng auctioneer. Someone bid for 20 billion. Is there someone else who wants to bid higher than that? Matapos magbilang ng 10 seconds ng auctioneer ay agad nitong sumigaw. Sold! Agad na napuno ng palakpakan ang buong silid. Infinity necklace was sold for 20 billion! Pag-ulit ng auctioneer dahil tuwang-tuwa din ito na nakabenta ang auction center nila ng worth 20 billion na pares ng kwintas. Hello dear, I want to ask if you are still single. Napabaling si Marlon sa babaeng kanina pa nagpapapansin sa kanya. Nang marinig ang tanong nito dahil sa inis at selos niya agad siyang sumagot. Yes, I'm still single. Ramdam ni Amaya ang pamumula ng pisngi niya matapos marinig ang sagot ni Marlon sa babae. Waring nagustuhan rin ang paglalandi nito. Binalingan niya si Gerald at saglit na munang nagpaalam. Excuse me, I need to go to the comfort room. Okay, I will wait for you. Sang-ayon din ni Gerald. Lover boy, where are you going? Hindi na pinapansin ni Marlon ang babaeng lumalandi sa kanya dahil nakafocus ng atensyon niya kay Amaya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niya itong sinundan papuntang comfort room. Sir, I need you to sign here so you can bring the infinity necklace. Please send it to the King's Palace. Agad niya sagot sa auctioneer. Hindi niya na pinapatapos ang pagsasalita nito. Agad na siyang nagpatuloy sa paghabol kay Amaya.
Matagal na tinitigan ni Amaya ang sarili sa harapan ng malaking salamin sa loob ng comfort room. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na magkikita sila ni Marlon sa ganitong lugar. Aaminin niya, malaki pa rin ang epekto sa kanya ng mga titig ni Marlon kanina. Until now, nakakaramdam pa rin siya ng selos sa tuwing may ibang babae itong kasama. Nagbuga siya ng hangin at kinausap ang sarili. Amaya, hindi ka dapat magpadala sa dinidikta ng puso mo. Ano naman ngayon kung nagkita na kayo? Matagal na kayong tapos. Wala nang namagitan sa inyong dalawa para maapektuhan ka pa ng ganyan. Ikalma mo ang sarili mo, Amaya. Kailangan na maging bato ang puso mo. Dahil ikaw lang naman ang masasaktan kapag pinili ulit ang puso mong magmahal. Alalahanin mo, hindi ordinaryong tao ang asawa mo, ang ex-husband mo. Maraming babae ang umaaligid sa kanya, kaya ngayon pa lang iwasan mo na siya. Matapos ng mahabang palinermo ni Amaya sa sarili, agad na siyang lumabas ng CR. Ngunit 2 hakbang pa lang ng kanyang mga paa mula sa pintuan na biglang may humawak sa braso niya at mabilis siyang isinandal sa pader. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Naramdaman niya ang pananabik sa klase na mga tingin nito sa kanya at ang lapit ng mga labi nila sa isa't isa. Bagay na kinatatakutan niya. Baka mahulog na naman ang loob niya. Let me go, Marlon. Parang gusto niyang palakpakan ng sarili. Sa wakas na kaya niya na rin kontrolin ang sarili niya. Wife, how come you left me when you're pregnant with my son, huh? We've done enough, Marlon. Tapos na sa atin ang lahat. Hindi ba ikaw na rin ang nagsabi? Hindi mo kailangan ng anak. Dahil bulag ka, our love game is over. So let me go. Puwersahan niyang itinulak si Marlon. Akmang aalis na siya nang muli siya nitong isinandal sa pader at siniil ng mainit na halik sa labi. Mapusok, mapagpahanap at puno ng pananabik. Ang ipinaramdam ng mga halik nito sa kanya. Puno ng pagdurusa ang mga mata nito na tinitigan siya matapos bitawan ng mga labi niya. Wife, sa tingin mo kung ako ang bulag, pakakasalan kita. Sa tingin mo ba ang isang baldado ay makakapagbigay sa iyo ng pagmamahal at kasiyahan sa kama? Hindi pa tapos ang love game natin. Nagsisimula pa lang tayo. Nang uuyam ang mga mata ni Amaya habang nakatingin kay Marlon. Marlon, pwede ba? Ayaw ko ng laro. Tapos na tayo. No, Amaya, hindi pa tayo tapos. Gusto kong magsimula tayo ulit kasama ng anak natin. Amaya, kaya kita pinakasalan dahil sa unang tingin ko pa lang sa'yo, nakuha mo na kaagad ang puso ko. Sa'yo lang tumibok ang puso ko ng ganito. At hindi ako totoong bulag at lumpo, gaya ng inaakala mo. Hindi makapaniwala si Amaya habang nakatingin sa mga mata ni Marlon, pababa sa mga paa nito. Ngayon niya lang na-realize na nakatayo at nakakakita na pala ito. Nagbabadya ang kanyang mga luha nang ngumiti ng mapakla. Wow, daig mong isang magaling na artista, Marlon. Imagine, naniwala din ako sa acting mo. Pero ayos lang, at least hindi kita binigo, hindi ba? Wala na akong utang sa'yo, kaya please, bitawan mo na ako. Hindi na mapigilan ni Amaya ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Talagang iba kung maglaro si Marlon. Nagtagumpay ka, nalokohin ako sa loob-loob niya. Mabilis ang kanyang paglalakad, ngunit naabutan pa rin siya ni Marlon. Amaya, let me explain. Gusto kong magsimula tayo ulit. Agad na tinabig ni Amaya ang kamay ni Marlon na akmang hawak pa sana sa braso niya. Galit niya na binalingan ito. For what, Marlon? Para sa isang kontrata na naman? Gusto mo na naman bang magsama tayo bilang mag-asawa sa paningin ng iba? Ngunit ang totoo, laro lang pala. I'm fine kahit na wala ka. Biglang kumirot ang puso ni Marlon dahil sa huling sinabi ni Amaya na ihilamos niya ang muka upang mapigilan ang nagbabadyang luha mula sa kanyang mga mata. Amaya, okay lang. Kahit hindi mo ako kailangan, pero kailangan pa rin ako ng anak natin. Kailangan ako ni Caleb. Mahina, ngunit madiin niyang pagkakasabi. Nagtaas lang ng kilay si Amaya bago niya sinagot. Well, hindi ko aalisin ang iyong karapatan kung gusto mong gampanan ang iyong responsibilidad bilang ama ng anak mo. Pero hanggang doon lang yon. Malaya pa rin akong pumili kung sinong gusto kong pakasalan. Excuse me. Napaawang ang labi ni Marlon dahil sa sagot ni Amaya. Nahimasmasan lang siya nang makita niya ito na palabas ng auction center habang nakapulupot ang kamay nito sa braso ni Gerald.
Mabilis ang kanyang mga hakbang na hinabol ang dalawa sa labas. Sakto namang papasok na sana si Amaya sa loob ng kotse ni Gerald na bigla siyang binuhat ni Marlon at dinala sa kanyang sasakyan. Hey bro, anong ginagawa mo? That's illegal! Saway na negosyanteng Wells na si Charles. Shut up, she is my wife. What? Hindi ba kapaniwalang sagot ni Gerald habang sinusundan ng kanyang tingin ng papalayong si Marlon na binubuhat si Amaya. Marlon, are you crazy? What do you think you are doing? Galit na sigaw ni Amaya nang ipasok na siya ni Marlon sa loob ng sasakyan. Pinaupo siya nito sa front seat at mabilis na nilagyan ng seatbelt. Ano sa tingin mong ginagawa ko? Ginagampanan ko lang ang responsibilidad ko bilang asawa mo. Umuwi ka na mag-isa mo. Ihahatid ako ni Gerald. Akmang bubuksan na ni Amaya ang pintuan ng sasakyan na agad itong nilock ni Marlon sa pamamagitan ng remote button. My wife, aren't you tired of spending all day with that man who has so many dots on his body? We have to go now. Your son is waiting for us. Wika ni Marlon at ininsulto pa nito si Gerald dahil sa malalaking birthmark nito buong sa katawan. Kunot noong binalingan ni Amaya si Marlon. Kailan mo pa naging bahay ang inuuwian ko? At kung makapagsalita ka parang kilala mo ng anak ko. See, paano mo malalaman na ako nagpatulog sa anak mo kung nisulyap man lang kanina sa gawi ko hindi mo pa magawa? Palibasa wala nang ibang nakikita niyang mga mata mo kung hindi si Gerald lang. Halata ang selos sa tono ng boses ni Marlon. Ngunit binaliwalay ni Amaya. Sanay na siya dati pa sa pagiging territorial attitude ni Marlon. Hindi na lang siya umimik. Hinayaan niya na lang ito na maghatid sa kanya pa uwi. We're here. Wika nito at pinagbuksan siya ng pinto. Lumabas lang si Amaya sa kotse nito, ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit alam ni Marlon ang bahay na inuuwian niya. Wife, tawag ni Marlon sa kanya. Lumingon siya dito at sinabing, Marlon, gabi na. Umuwi ka na. Gusto ko na rin magpahinga. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Marlon habang sinusundan ng tingin si Amaya na kasalukuyang umaakyat ng hagdan. Hinayaan na lang muna niya ito. Sunod na rin siyang umakyat at diretsong tinungong silid ng kanyang anak. Hinayaan na lang niya na tanging maliit na liwanag lang na nanggagaling sa lampshade nito ang magsisilbing ilaw sa loob ng silid. Dito na siya natulog sa silid ng kanyang anak. Baka magtaka ito na wala siya pagising nito. Maliban doon, gusto na rin niyang bumawi at makasamang kanyang anak. Kakahiga niya lang nang biglang bumukas ang pintuan ng silid. Agad niyang naamoy ang halimuyak ng bango ng kanyang asawa na sumakop sa loob ng silid. Umupo ito sa kama sa tabi niya. Good night, my son. Malambing na wika ni Amaya sabay halik sa pisngi ng anak niya. Bagamat nakatalukbong ng makapal na kumot si Marlon habang nakayakap sa anak niya. Hindi napansin ni Amaya na pisngi pala ni Marlon ang nahalikan niya. Nang maramdaman ni Amaya na parang amoy ng pisngi ni Marlon ang nahalikan niya, muntik na siyang mapasigaw. Ngunit agad na tinakpan ni Marlon ang bunganga niya sa takot na magising ang kanilang anak. Nalaki ang mga mata niya habang nakatitig kay Marlon. Anong ginagawa mo dito sa loob ng silid ng anak ko? Bulong ni Amaya, ngunit halata ang galit sa boses nito. Ano sa tingin mong ginagawa ko? Sinamahan ko lang siyang matulog dito. Pabulong din na wika ni Marlon. Ewan ko sa'yo. Galit at pabulong na wika ni Amaya. Akmang aalis na siya agad siyang hinatak ni Marlon kaya natumba siya sa ibabaw ng katawan nito. Niyakap siya ni Marlon at pinahiga sa tabi nito. Marlon, ano ba? Singhal ni Amaya, ngunit sa pabulong pa rin na paraan ng boses niya. Shh! Huwag kang malikot. Baka magising ang prinsipe. I miss you, my wife. Marlon, pakawalan mo ko. Nilinaw ko na sa'yong lahat, hindi ba? Please, tigilan mo ng larong ito. Pinayagan na kita na maging ama ng anak ko. Huwag mo naman sanang abusuhin yun. Are you done? Now it's my turn. Pagkatapos sabihin yun, agad ang tinawid ni Marlon ang pagitan ng mga labi nila ni Amaya habang nakapatong ito sa ibabaw niya. Marlon! Muli pa sana magsasalita si Amaya, ngunit hindi siya nito hinayaang magsalita dahil agad siya nitong hinalikan sa labi. Shh! Huwag kang malikot. Baka magising ang anak natin. Bulong ni Marlon sa likuran ng tenga niya dahilan para magsipagtayuan ang mga balahibos niya sa katawan. Okay ka rin ano? Ginamit mo pang anak mo para malaya yung kamay mo sa pangmomolestya sa buong katawan ko. Like this, love? Malanding wika ni Marlon sabay himas ng umbok ng harapan ni Amaya.
Muntik na naman itong mapasigaw, ngunit mabilis din si Marlon sa pagtakip ng mga labi nito gamit ang mga labi niya. Ang daming effort na ginawa si Amaya para labanan ang nararamdaman niya, ngunit nadadarang siya sa mga paraan ni Marlon ng pang-aakit sa kanya. Parang gusto niyang kurutin ang sarili dahil namalaya niya na lang na gumaganti na rin siya sa mga mainit na halik at yakap nito sa kanya. Hindi na rin napigilan na mapaungol ni Amaya nang maramdaman ng paglalaro ni Marlon sa kanya. "Daddy?" Mabilis na tinakpan ng kumot si Amaya at binalingan ng kanyang anak. "Yes, son. Are you having nightmares?" Malambing niya sagot sa anak. "No, Daddy. Narinig ko lang ang boses ni Mommy. Nakauwi na po ba siya?" "Oo, matulog ka na lang, okay?" Ginawa rin niya ito ng halik sa noo at hindi nagtagal ay muli itong bumalik sa mahimbing na pagtulog. Ouch! Parang gusto niyang sumigaw sa sakit ng kinurot ni Amayang tagiliran niya. Nang binalingan niya ito upang ituloy ang naudlot nilang ginagawa kanina, naabutan na niya lang ito na patakbo ng lumabas ng silid. Sumihilay ang ngiti sa labi ni Marlon nang maalalang mga ganti ng halik nito sa kanya. Wala pa rin nagbago. Nararamdaman pa rin niya na mahal siya nito. "Amaya, hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Bukas sa kaarawan mo, ipapakita ko sa lahat kung sino ka sa buhay ko." Wales Snowja Hotel, Amaya Tuazon's birthday party. "Excuse me, my lady, do you have an invitation?" Tanong ng hotel entrance personnel kay Trisha nang akmang papasok na to sa loob. Oh shit, bakit ba niya nakalimutan na birthday pala ng Royal Princess itong event na dinaluhan niya? Si Marlon lang naman kasi ang dahilan kung bakit siya dito pumunta. Todo bihis naman siya upang ipakita sa lahat ng mga babae na nandito ngayon na para lang sa kanya si Marlon. Isa pa, ngayon niya na ipapakilala sa mga kaibigan niya kung sino ang fiancé niya. "Paano na ngayon yan, Trisha? Isinama mo kami dito, yun pala hindi ka naman imbitado." Bulong sa kanya ng kanyang kaibigan na si Vivian. Kasamahan niya ito sa industriya ng pagmumodel. "Uwi na lang kaya tayo. Okay lang sana kung may invitation tayong dala. Baka mapahiya pa tayo dito eh." Pabulong na wika din ni Micah. Katulad ni Vivian, isa na rin itong sikat na model ng bansa. Bigla ng pag-aaya sa kanila ni Trisha, kaya hindi nila naisipan na itanong sa kaibigan kung may imbitasyon ba itong dala. Nagtiwala naman kasi sila dahil fiancé ito ng CEO ng MW Bank Corporation, but until now, hindi pa nila ito nakikilala. Binalingan ni Trisha ang dalawa sa likuran niya. "Ano ba kayo? Just relax. Nakalimutan ko dalhin ng invitation sa sobrang pagmamadali. You know, ayoko pinaghihintay ang boyfriend ko. Baka nandyan na siya ngayon sa loob." Sakto naman na dumating si Zoren. Papasok na sana to nang biglang hinatak ni Trisha ang braso niya. "Hello Zoren, nandito ka rin pala? Nakalimutan ko kasing dali ng invitation namin. Pwede bang isabay mo na lang kami sa invitation mo?" Malanding wika ni Trisha. Bahagya pang nagulat si Zoren. Akala niya si Amayang kumalabit sa braso niya. Hindi pa siya sumang-ayon sa mga to nang agad na pumulupot ang mga kamay nito sa braso niya. "My friend is already here, so we can go inside now?" Sabay kuha ni Trisha ng invitation sa kamay ni Zoran at binigay yun sa entrance person na nasabing hotel. "Oh, wait, do I know you?" Takang tanong ni Zoran nang makapasok na sila sa lobby ng hotel. Saka pa lang kasi siya na mas-masan sa ginawa ng babae sa kanya. "Well, let's say that we're even now. Thanks for helping out. Oh, and my name is Trisha." Sagot niya at bahagya pang tumaas ang kaliwang kilay niya habang nakatingin kay Zoren. Bago tutuloy ang tinalikuran, nagkatinginan na lang sina Vivian at Micah dahil sa inasal ng kanilang kaibigan. Hindi maintindihan ni Zoren kung bakit sobrang pamilyar ng babaeng yun sa kanya. Ang boses nito, ang pangangatawan at maging ang mga mata nito, sobrang pamilyar talaga sa kanya. Kung siya si Amaya, sobrang magkaiba naman sa boses. Parang kay Cynthia, pero ano naman ang gagawin ni Cynthia dito? Isa pa, ibang-iba naman yun sa mukha ni Cynthia. Sumasakit ng ulo niya sa sobrang kalituhan. Nag-decide na lang siya na pumasok na sa loob ng function hall. Samantala, puno ng pagtataka ang mukha ni King Charles nang makitang mag-ama na kasalukuyang nakaupo sa couch sa harapan niya. Nandito sila ngayon sa loob ng VIP room at nanonood ng TV. Nasa kabilang room si Amaya at nagbibihis. 30 minutes na lang magsisimula ng malaking event na hinanda niya para sa kanyang unika iha.
Kakaiba kasing event na ito ngayon dahil official niya nang i-announce sa public ang nag-iisa niyang anak na si Amaya at ang apo niyang si Prince Caleb. Matagal niya nang hinintay ang pagkakataon na ito. Mabuti na lang at pumayag si Amaya sa kagustuhan niya. Dati kasi sa loob ng palasyo niya lang sinabing na anak niya ito. Muli siyang nakatingin sa dalawa. Ngayon niya lang napansin na parang pinagbiyak na bunga ang mga to habang naghaharutan. "Son, can you do me a favor?" Tanong ni Marlon habang bitbit ang maliit na box na kulay pula. "Of course, Daddy. What is it?" "Maaari mo bang ibigay ito sa iyong mommy? Natatakot ako na hindi niya to kukunin kapag nalaman niya na sa akin yung galing." Agad na tinanggap ng batang maliit na box at malapad nang umiti sa ama. "Really, Dad? Okay, I will handle this. Can you tell me what's inside?" Nanlaki ang mga mata ni Caleb nang marinig ang binulong ni Marlon sa kanyang tenga. "Wow! That is cool, Dad! Relax, I'll make sure she wears it." Pagkatapos sabihin yon, agad na tumakbo palabas ng silid. Saka palang napansin ni Marlon na kanina pa pala nakamasid si King Charles sa kanya. Nakaramdam siya ng kaba dahil kakaibang mga tingin nito ngayon. Waring pinagdududahan siya. "Tell me the truth, Marlon. Could there be something between you and Amaya?" Ito na nga bang kinatatakutan ni Marlon kung paano niya may papaliwanag ang lahat, kung paano ba niya aaminin kay Caleb na siya rin ang tunay na ama nito, paano ba niya ipapaliwanag kay Uncle Charles niya kung bakit hinayaan pa niyang lumipas ang 5 taon bago puntahan ng kanyang magina. "Marlon," muli na naman niyang narinig ang tawag sa kanya ni King Charles. Matamang nakatingin to sa kanya at halatang naiirita na ito sa kakahintay ng sagot niya. "Uncle, what?" Iritado ng boses ni King Charles. Pakiramdam niya kasi tamang hinala niya. May namamagitan talaga kay Marlon at sa anak niyang si Amaya. "I love your daughter, Uncle Charles. She is my wife 5 years ago and Prince Caleb is the fruit of that love. He is my son." Nihirapan na paliwanag ni Marlon. Halatang pagkagulat sa mukha ni King Charles. Matagal niya nang tinatanong ang kanyang anak kung sinong ama ni Caleb. Hindi niya inaasahan na si Marlon Whitman pala. "You are scumbag, Marlon! Anong ginawa mo sa buhay mo? Bakit may hinayaan na may masamang mangyari sa asawa mo? Napagtanto mo na ba? Kung hindi ako tumating sa oras, hindi mo makikita ang asawa at anak mo ngayon?" Hinagis ni King Charles ang remote control ng TV kay Marlon at tumama talaga to sa mukha niya. Galit na galit siya nang maalalang sitwasyon ng anak niya 5 years ago. Napapikit na lang si Marlon na tinanggap ang nag-aapoy na galit ni Charles. "I'm sorry, Uncle. Nung mga panahon na yun, wala akong idea na iniwan na ako ni Amaya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa salita, pero maraming nangyari habang magkasama kami. Hindi ko makontrol ang sitwasyon." May emosyong wika ni Marlon. "Marlon, hindi mo alam kung anong nararamdaman ko nung nasaksihan ko ang aking anak na halos pagsamantalahan ng hindi kilalang lalaki. Buti na lang at pinaalam sa akin ni Alan na nasa panganib ang buhay ng anak ko dahil magkikita daw sila sa araw na yun. Mabuti na lang talaga pinuntahan ni Alan noon si Amaya sa ospital kaya nakita niyang pagdukot kay Amaya. Matagal niya ng private investigator si Alan at itong inutusan niya upang hanapin ang kanyang anak dahil nabalitaan niyang namatay ng ina nito. Parang hinihiwang puso ni Marlon nang marinig ang nangyari kay Amaya. Sinisisi niya rin ang sarili niya dahil mas pinili niyang itagong identity niya kaysang hanapin ang kanyang mag-ina. Mas pinili niyang ilihim kay Amaya ang totoong pagkatao niya sa pag-aakalang hindi to aalis sa tabi niya. Nagpaplano naman talaga siya noon na sabihin kay Amaya ang identity niya kapag natapos na ang kanilang problema. Ngunit hindi na nakontrol ang sitwasyon dahil nagkasakit siya sa pag-iisip. "Sigurado ka ba sa nararamdaman mo ngayong nagpakita ka sa anak ko? Kilala mo ko, Marlon. I don't force my daughter na magpakasal sa taong hindi niya gusto. Para maiwasan niya ang heartbreak na naramdaman ng asawa ko nung sinubukan naming magpakasal." Sa wakas ay naitanong ni King Charles. Kahit pa nakilala niya si Marlon dahil anak ito ng matalik niyang kaibigan noon, ay ayaw pa rin niyang basta-basta nilang sasaktan nito ang anak niya. "Kilala mo ako, Uncle. Isang desisyon lang ang ginawa ko sa buhay ko at pinapanindigan ko yun. Hindi ko sinasadyang mahalin ang anak mo pero nakuha niyang puso ko. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para ipakita sa'yo kung gaano ko siya kamahal. Kung sumasang-ayon ka, gustong gusto kong pakasalan siya ulit.
Nakikiusap ang mata ni Marlon habang matamang nakatitig sa Uncle Charles niya. Sabi nga nila, kahit na gaano katagal magtago ang katotohanan, lalabas at lalabas pa rin ito sa tamang panahon. Nakakalokang mga tensyon ngayong araw mula sa selosan sa auction, sa tapatang Marlon at Amaya sa kwarto ng anak nila hanggang sa pag-amin kay King Charles. Sa pag-ibig, hindi sapat ang puro pagprotekta mula sa malayo. Ang totoong pagmamahal, kailangang may honesty at komunikasyon. Dahil ang mga lihim at maling akala, madalas yan ang sumisira sa pinakamatatag na relasyon. Tanggapin kaya ni Amaya ang kwintas mula kay Prince Caleb? At anong mangyayari kapag nalaman ni Marlon na nakapasok na si Trisha sa mismong birthday party? Huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong saloobin at mag-subscribe para sa susunod pang matitinding kabanata. Ito muli ang inyong likod at hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat po.